Kumusta mga kaligang Pinoy? Welcome to our channel. Before we go with our today's episode, would just like to invite you to please hit the subscribe button kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel para lagi kayong updated kung meron tayong mga bagong upload dito sa ating channel. So for today's episode, i-discuss lang natin mga kaligang Pinoy yung upcoming na Game 1 ng UAAP Season 86 Finals between the UP Fighting Maroons and the DLSU Green Archers. So as you already know, tinalo na ng UP Fighting Maroons yung Ateneo Blue Eagles dun sa kanilang semifinal match, and tinalo din ng DLSU Green Archers yung NU Bulldogs sa kanilang semifinals match din. So for the first time ever, magtatapat ang UP Fighting Maroons and the DLSU Green Archers sa finals ng UAAP. So bago yung kanilang laban, magaganap yung Game 1 sa this coming Wednesday, November 29, 2023 sa MOA Arena. And bago yung finals na yon, check out lang natin kung ano yung statistics or preview ng magiging laban ng UP and sa DLSU. So tara. So sa elimination round, yung standing ng UP is at 12-2 whereas ang DLSU is at 11-3. So number 1 seed ang UP and number 2 naman yung DLSU. So parehas sila na mayroong twice to beat advantage. So tulad nung nasabi ko kanina, tinalo ng UP yung Ateneo and tinalo naman ng DLSU yung NU. Sa statistics naman, sa points in terms of average points per game, ang UP averages around 80.14 points per game, samantalang ang DLSU is at 80.57 points per game. So as you can see, number 1 in average points ang DLSU and di naman nalalayo, number 2 ang UP. So parehas na high octane yung kanilang opensa. Sa DLSU, meron kang Kevin Kembao na very versatile big man. Big man siya pero meron siyang tira sa labas. And meron ka ding Evan Nelly. And recently si Nonoy, very efficient na rin yung kanyang 3-point shooting. So nung game nila kahapon versus NU, there was a stretch na 3 consecutive 3 points yung naipasok ni Mark Nonoy. So nagiging very dangerous na rin na offensive option itong si Mark Nonoy, in addition kina Nelly and kay Kevin Kembiao. Sa UP naman, of course, yung kanilang offense is anchored on Malik Diouf, and nagko-contribute din si Lebron Lopez, and marami din silang weapon, of course si CJ Cancino na hindi nakapaglaro last year, and this year na kanyang final season, he is also one of the best offensive option ng UP Fighting Maroons. Sa field goal percentage, mas lamang ang UP. UP averages 41.67% and sila yung number 2 sa buong liga in terms of field goal percentage, and DLSU naman is a third place with an average of 40.02% na field goal percentage per game. Pero in terms of 3-point shooting, dito lumalabas yung strength ng DLSU. Ang DLSU, they are second sa buong liga with an 3-point field goal of 31.16 per game. Samantalang ang UP, nasa 6th place lang sila at 27.7% na 3-point shooting. So kung napansin nyo sa laban ng DLSU and NU kahapon, aside from Nonoy, halos lahat ng mga players nila nakakapukol ng tres. Si Kevin Kembao can also convert from 3. Si Mark Nonoy can also convert on 3. Si Evan Nelly, meron din siyang tira sa tres. Si Escandor also nakaka-convert din siya sa 3-point line, and even sina Joshua David. So kung mapapansin mo, halos lahat sa DLSU kaya nilang maka-convert from the 3-point line. So very dangerous sila. So yun lang yung kailangan i-check din ng UP kung maka-match up nila DLSU. Ito yung isang area na kailangan nilang depensahan yung DLSU, kasi once na pumapasok yung mga 3 points ng DLSU, it would be very difficult for UP to stop them. Sa UP naman, ang best 3-point shooter nila, I think, is si CJ Cancino. So although pag uminit naman ng UP, like doon sa game nila sa NU, pag uminit yung kanilang 3-point shooting, nagkakasunod-sunod din yan. So sa
3-point shooting. Ang threat naman sa UP is syempre si Jay Cancino, si Raylan Torres, very good 3-pointer din yan. Chico Briones, minsan kapag nanggagaling sa bench, nakakapag-score din yan, and threat din siya sa 3-point line. Even JD Kagulangan and Janjan Felicilda, kaya din nilang maka-convert sa 3-point line. And let us also not forget si Francis Lebron Lopez. He is well known na merong athleticism, pero recently na-develop na rin niya ang kanyang 3-point shooting, and nakaka-convert din siya from the 3-point line. Free throw shooting, surprisingly UP ang number 1 sa buong liga in terms of free throws made. And DLSU naman, ito yung isa sa mga problema ng DLSU, especially during crunch time. Maraming beses na for example, si Mike Phillips nung game nila against UP dun sa first round, very crucial yung 3 points free throws ni Mike Phillips, pero hindi niya na-convert. So ito yung isang aspect na mahina yung DLSU, and need nilang i-improve this coming finals, kasi as we all know, every point matters. So kahit pa isa-isa pa yan, kung madami kang free throws na nami-miss, na-accumulate yan. And minsan nga, yung mintis mo sa free throws, yun yung nagiging dahilan para umabot pa sa overtime or para matalo kayo. And yun yung masakit. So, dapat yun yung isang area din na matingnan ng DLSU na areas for improvement para sa kanila. In terms of rebounding naman, ito yung strength ng UP dahil sa kanilang size. Although hindi nagkakalayo yung average rebound per game ng UP and DLSU. Ang UP, the average 47.43 rebounds per game, samantalang ang DLSU naman hindi rin nalalayo. They also average 47.36 rebounds, and they are in second place. So 0.07 lang yung difference ng rebounding ng UP and DLSU. Sa UP, syempre malaking bagay si Malik Diouf. Malik Diouf is a 6'11 center na merong almost wingspan na pang 7-footer. So nung round 2 game between UP and DLSU, malaking kawalan si Malik Diouf kasi hindi siya nakapaglaro at that time, and halatang-halata talaga na out-rebounded sila ng DLSU. And sa DLSU naman, malalaki din yung mga players ng Lasal. Meron kang 6'9 na si Mike Phillips, yung kapatid niya na si Ben Phillips, matangkad din yan. Even Kevin Kiambao, 6'7 din yung height niya. Meron ka pang Raven Cortez, and of course si Ben Wangko. So malalaki din yung mga players ng Lasal. And even si Jonel Policarpio, yung wingman nila, 6'5 din. So athletic din yun na bata, and malakas din mag-rebound. Kaya naman in terms of rebounding talaga, isa sa mga strength din ito ng Lasal Green Archers. Sa UP, matatangkad din to ang UP. Meron kang, tulad nung nabanggit ko, si Malik Diouf, 6'11". Meron ka pang Sean Alter na 6'9". Meron kang Luis Pablo na around 6'8". Tapos Francis Lopez is around 6'5", 6'6", pero very athletic, so mataas din yung mag-rebound. And si Aldous Torcullas, mga 6'5 din siya, pero very athletic din. So isa ito sa mga strengths ng UP. And kitang-kita naman nung laro ng UP versus Ateneo, there was a time na yung rebounding difference is 20 rebounds. So sobrang laking bagay nun. Now, in terms of assist naman, dito naman malaking yung lamang ng DLSU. Ang Lasal, the average 22.86 assist per game. So sila yung number 1 sa buong liga. And UP naman is second, pero medyo malayo yung gap nila. UP averages 18.64 assist. Sa Lasal, malaki yung nila si Kevin Kiambao. Malaking bagay si Kevin Kiambao dun sa sistema ng Lasal kasi he is magaling siyang pumasa na big man. Sabihin na natin na Jokic, yung center na merong pasa. So kaya din siguro magaling madaming assist yung nakukuha ng Lasal kasi meron kang big man na pumapasa, and meron ka ding Evan Nelly na magaling din na point guard. And of course, walang assist kung hindi nako-convert yung mga pasa. So it helps din na
Even lately, mataas yung shooting percentage ng Lasal, kaya naman nakakuha sila ng mga assist. And steals, UP ang may slight edge in terms of steals. Meron siyang average na 9.86 steals per game. So sila yung number 1 sa buong liga. And ang Lasal naman hindi nalalayo at 9.50 steals per game, at sila din yung second place. Trademark na ng Lasal yung pressure defense, parang full court defense. Even before yung nauso yung mayhem defense ni Aldin Ayo, kay Franz Pumaren pa lang, talagang kilala na ang Lasal for that full court pressure defense. Yung mahilig silang mag-trap, kaya sila nakaka-produce ng madaming steals. Ang UP din naman, sobrang madikit bumanta yung kanilang mga guards. Si JD Kagulangan, si Janjan Felicilda, Jerry Abadjano. Itong tatlong to, very pesky sa defense. Kaya din naman nakakuha sila ng malaking steals. And even si Malik Diouf, sa laki ng wingspan ni Malik Diouf, madami din siyang nadideflect na pasa sa loob. And very active din si Malik Diouf sa defense, sa mga passing lanes, dahil sa mahaba yung wingspan niya, nadidistract na yung passing lane, and madami siyang nakukuhang mga bola na i-intercept ng mga pasa. So yun, in terms of steals, almost parehas lang. And blocks naman, number 1 din sa blocks ang UP. UP has 4.71 blocks per game, whereas the LSU is at 4th place with 4.07 blocks per game. So obviously, pinakamalaking contributor sa blocks ng UP is syempre si Malik Diouf. Sobrang, tulad nga ng nabanggit ko, yung 6'11 siya, pero yung wingspan niya is pang 7-footer. Kahit itaas niya lang yung kanyang kamay pataas, nakaka-distract na yon sa mga tira ng kanyang mga kalaban. And it helps din na sobrang sipag din sa depensa nitong si Malik Diouf, kaya madami din talaga siyang nabla-blocks ng mga tira. And sa perimeter, so siya talaga yung rim protector ng UP Fighting Maroons. Sa Lasal din naman, very active din sa depensa si Mike Phillips, very athletic yan. Si Nuangco is also very athletic din. Kahit papano naman, kahit hindi masyadong nakapag-contribute si Nuangco sa opensa, nakakontribute din naman siya sa rim protection, kasi athletic din siya, mataas din siyang tumalon. And even sina Cortez din, si Jonel Policarpe, mga athletic din yan, kaya nakakuha din sila ng mga blocks. Turnovers, Lasal has the slight edge on turnovers. Lasal is at second place, meron silang they turn over the ball at 15.21 a game. Ang UP naman, they commit 15.36 turnovers per game. So isa din ito sa mga nagiging weakness ng UP minsan. Yung mga nila, pag na-pressure yung mga guard nila, medyo naaagawan sila ng bola. And yung mga fast break nila minsan, kapag pumapasa sila and tumatakbo yung mga player nila, hindi na-execute ng mabuti. Sa Lasal naman, same din. Although same din ng Lasal, minsan pag na pressure din yung mga guards nila, na napag-commit din sila ng turnover. And si Kevin Kembao, meron siyang tendency to be too much flashy. So minsan masyadong fancy yung kanyang mga pasa na results to turnover, which is sayang yung possession, and worst pa if yung turnover mo is na-convert ng kalaban mo. In terms of fouls committed, ito yung isa sa mga sakit ng UP. UP is the worst fouling team. They commit 22 fouls a game, whereas ang Lasal naman, sila yung second na pinaka-counting fouls na nako-commit. They only commit 18.86 fouls per game. Isa ito sa mga sakit sa laro ng UP. Very aggressive silang dumepensa, which results to kapag dahil aggressive silang dumepensa, yung tendency niyan is natatawagan sila ng foul, lalo na kung very physical yung game. So nung round 1 elimination game ng UP between UP and Ateneo, na maagang napunta sa penalty yung UP dahil nga very aggressive silang dumipensa. Lalo na yung mga guards nila, pag nag-attempt silang mag-steals, pag natitempt silang sumundot, doon sila natatawagan ng foul. So
Yun yung kailangan i-check ng UP. They need to adjust kung ano yung tawagan ng referee. Kung yung referee, tinatawagan niya yung mga medyo physical or aggressive na way of defending, dapat makapag-adjust na yung UP throughout the game. Kasi kung very physical sila sa umpisa, tapos natatawagan sila, tapos hindi pa sila mag-adjust dun sa dulo, baka dun sila makaproblema. Kasi kung marami kang makommit na foul, obviously, maagang magiging penalty and it will result of more free throws sa mga kalaban mo. And Lasal, good job naman sa Lasal. They are the second, so they are able to defend. They are able to defend without fouling. Turnover points naman, Lasal is the number 1. They were able to produce 17.07 points off turnovers. And number 2 naman ang UP at 15.71 points off turnovers. So obviously parehas yung ng mga ng UP and Lasal. Yung turnover points nila usually results from their ball pressure. So parehas tong team na to mahilig mag ball pressure. Doon sila nakakuha ng mga steals and kaya sila nakakuha ng points of turnover from their steals pag nag-fast break nila. So ito yung strength both ng parehas. So dito natin makikita kung sino yung mas successful mag-pressure and kung sino yung mas bibigay sa pressure nung in-exert ng kanilang kalaban. Second chance points, number 1 ang UP. So obviously, tulad nung nabanggit ko kanina, number 1 ang UP in terms of rebounding, and obviously, kung marami kang nakukuhang rebound, marami kang nare-recycle na possession. So UP, they get 12.64 second chance points. They are the number 1 in the league. Ang DLSU naman, they are the third in the league with 11.14 second chance points. Fast break points naman, UP ang number 1. They produce 16.36 fast break points a game, whereas Lasal, number 2, they have 12.71 fast break points a game. So itong mga fast break na ito, this results from kung may madaming nakukuhang steals and from long rebounds or long rebounds. It also helps na sa UP, si Malik Diouf na big man nila ay mahilig ding tumakbo. So doon mo makikita yung maganda yung connection ni na JD Kagulangan and si Malik Diouf, kasi kapag nakikita ni JD Kagulangan na tumatakbo itong si Malik Diouf for a fast break, most likely mabibigyan ng pasa itong si Malik Diouf. And same din with Lasal din naman, mahilig din talagang tumakbo especially kung meron kang Kevin Kembao na who can also play guard, kaya niyang magdala ng bola. So once na rebound niya, kaya niyang itakbo pababa yung bola and go coast to coast. So mahirap ding pigilan yung Lasal, especially si Nonoy. Sobrang bilis na point guard itong si Nonoy, and ang isa sa mga tendency niya pag nakuha niya yung long rebound, expect na he will go hard and coast to coast. So abangan natin, maganda yung match up ni na Nonoy at saka ni Felicilda. Itong mga guardia na to, parehas silang mabibilis na mga guardia. Bench points, UP gets more points from its bench. Average nila is 46.57. Sila yung number 1 sa liga. And Lasal naman, they averages 41.14 bench points. We have to take note na mataas yung bench points ng UP kasi si CJ Cancino, team captain ng UP, he usually gets off the bench. And I think CJ Cancino is the leading scorer of UP. So expect mo talaga na since yung si CJ Cancino is leading your bench, mataas talaga yung average ng bench points ng UP. And in some games then, like versus mga UST, UE, yung mga low-tier teams, ginagamit din ni Coach Gold yung mga bench mob niya. So minsan na-produce din si Chico Briones. May time nga na nag-player of the game si Chico Briones off the bench. Si Mark Belmonte, nakaka-produce din yan. Luis Pablo, nakaka-produce din yan ng mga points niya off the bench. And Felicilda, of course. Felicilda
Rylan Torres. There are times na nanggagaling sila sa bench and they produce points for the team. And DLSU, malalim din yung bench ng DLSU. So, ayan, si Jonel Policarpio, usually nanggagaling sa bench. Si Mike Phillips din, in some instances, nanggagaling din siya sa bench. And nakapag-produce din sila ng mga points nila. Sina Escandor, Joshua David. These guys can also produce. And in fact, itong lalim ng both team, malalim parehas yung UP and LaSalle. Yung mga second stringers nila can play starting five for other teams. Let's go naman, points in the paint. Again, related naman ito sa rebounding and size ng parehas na team. Sa UP, points in the paint nila, you have Malik Diouf na beneficiary ng madaming pasa ni JD Kagulangan, either alley-oop or drop pass, nako-convert naman ni Malik Diouf. And of course, Francis Lopez. Si Francis Lopez, mahilig din siyang mag-drive So, and Aldous Torculas. Ito yung mga kaya madami ding nakukuhang points in the paint ang UP. And again, related din to sa sa second chance points. Karamihan ng second chance points kasi ng UP galing sa offensive rebound. So, dun sila nakakarami ng mga puntos. Ang LaSalle din naman, meron silang 32.29 na second chance points na conversion and they are the third in the league. And almost same story lang din, yung second chance points nila is galing sa rebounding and yung nakuha nilang since madami silang nakuhang offensive rebound and yung putback nila is dun sa ilalim, kaya sila nakakuha ng maraming points in the paint. Kevin Kiambao din, mahilig din yan for sumasalaksak din yan. Kaya din siya nakakuha ng mga puntos sa ilalim. Perimeter points naman, ito din sa mga strengths ng LaSalle. Kung ang UP ang number 1 sa points in the paint, LaSalle naman ang number 1 in terms of perimeter points. Yan, mga mid-range jumper ni Nanelli, mid-range jumper ni Kevin Kiambao, yung mga driving layup, mga hook shots ni na Mike Phillips, yung mga ganon na madaming very capable sa LaSalle na tumira sa mid-range. UP naman is third sa perimeter points. The average is 31.86. Sa UP, ang deadly sa mid-range is si Harold Alarcon. So, Harold Alarcon, isa yun sa mga strength niya. Pag tumira siya sa mid-range, almost automatic na yan. Harold Alarcon. Si JD Kagulangan din, yung mga floaters niya. Sina Felicilda, yung mga floaters nila. And Rylan Torres din, may mid-range din yan. And of course, Jerry Abadjano, recently very efficient si Jerry Abadjano dun sa mga laro niya and very effective din yung mga mid-range shots ni Jerry Abadjano. So, ayan, mga kaligang Pinoy, yun yung preview or statistics ng UP and LaSalle during the elimination round. So, makikita nyo naman, match na match yung dalawa. I would say walang definite na winner. I am expecting a game na sobrang dikit, na it would only be decided sa last minute or last 2 minutes. Actually, yung game 1 and game 2 during the elimination round, dun lang talaga sa last minute may kumawala . So, expect natin na sobrang dikdikan yung magiging laban ng mga to. So, again, yung Game 1 is on November 29 sa Mall of Asia Arena. Game 2 is on December 3 sa Araneta Coliseum. And if necessary, yung Game 3 is on December 6 sa Araneta Coliseum. So, medyo sa mga UP fans, parang kinakabahan sila na venue ulit ang Araneta kasi meron talagang curse sa Araneta pagdating sa UP kasi last year ang game 1 din ng finals is nilaro sa MOA, panalo yung UP, and the next 2 games, game 2 and game 3 nilaro sa Araneta and natalo sila sa Ateneo. Pero tingnan natin, iba naman yung panahon ngayon, so panoorin natin sino kaya sa tingin ninyo ang mananalo between UP and DLSU Green Archers. So ayan, thank you for watching our episode.